Akala nila ang lalaking ito ay patungo ng direkta sa alyansa ni Ma'am. Hindi na makalabas ng kanilang mga espada ang mga gwardya na paralisa ng kanyang kapangyarihan. Pinanood nila ang gintong enerhiya na umaagos mula sa kanya, walang magawa. Sa mga sandaling yun, humarap siya sa isa sa mga gwardya at kalmadong sinabi, "Talagang nakalimutan kita," sabi ng matandang lalaki nang humingi siya ng paumanhin at tinanong kung maayos lang ang lahat. Tumango lang ang gwardya dahil hindi na niya naramdaman ang enerhiya na dati bumabalot sa misteryosong matandang ito. Nang makabawi ng lakas, sa wakas ay nakatayo na ang gwardya at humarap sa kanya sa isang posisyong panglaban, ipinaliwanag na ito ang Merem Union. Kalmado namang sumagot ang matanda na alam niya ng husto kung nasaan siya. Nanginginig sa takot, tinanong ng gwardya kung sino siya. Habang hinahaplos ang kanyang balbas, sinagot ng matanda ng may pag-iisip, "Hindi ko nga alam kung paano sasagutin ang tanong na yan." Siya ay si Li Jiho, isang banal na espada, isa sa 5 makalangit na mandirigma. Samantala, ang siyentipiko at ang kanyang mga kasama ay inanyayahang umupo sa mesa, ngunit mas kaunti ang tao kaysa sa inaasahan niya. Medyo nadismaya siya na walang masyadong nagbibigay pansin sa kanya o marahil ay sinusubukan lang nilang huwag mapansin. Gayunpaman, ang kanyang tingin ay napako sa mga taong nakaupo sa mesa sa tapat nila, mga taong nakilala niya ilang araw na ang nakalilipas. Ang mga ito ay tila masusing pinag-aaralan ng grupo sa kanilang harapan. Ipinaliwanag ng batang babae na ang mga ito ay kinatawan ng Justice Faction at Evil Faction. Nang banggitin niya ito, tinanong ng siyentipiko kung narinig na niya ang tungkol sa kanila noon. Dagdag pa niya, ang trahedyang digmaan na nangyari 30 taon na ang nakalilipas ay nag-iwan ng malalim na marka sa kanilang nakaraan. Ang digmaan sa pagitan ng Justice Faction at ng Evil Faction, na naganap mga 30 taon na ang nakalilipas, ay nag-iwan ng bakas sa kasaysayan. Ang labanan na ito, na nakilala bilang The Great War, ay nagdulot ng napakaraming mga biktima at walang katapusang mga sakripisyo. 3 taon matapos magsimula ang digmaan, itinatag ang Merem Alliance upang tapusin ito. Sinasabing isang banal na monghe ang nagwakas ng digmaan sa gitna ng kaguluhan sa pamamagitan ng pagtatatag ng alyansa na ito. Hindi alam ng siyentipiko ang lahat ng detalye ng digmaan, ngunit iniisip niya na kahit na mula sila sa magkaibang mga paksayon, hindi ba't pareho silang bahagi ng Ma'am Union ngayon? Hindi ba dapat igalang ng mga delegado mula sa iba't ibang paaralan ang isa't isa? Nabasa niya sa mga kwento ang tungkol sa mga labanan sa pagitan ng mga martial artist na kahit na sa pinakamatinding mga tunggalian, mayroong malalim na respeto ang mga master para sa isa't isa. Ngunit ngayon, hindi niya maunawaan ang kanilang mga kilos. Sa puntong ito, sinabi ng batang babae na hindi rin niya maintindihan ang sitwasyon. Inisip ng siyentipiko na marahil ay pareho sila ng iniisip, ngunit nagpatuloy ang batang babae, kung ipapakita nila ng lantaran ang kanilang pagkamuhi, mas mabuti pang magtunggali na lamang ng espada. Doon na pagtanto ng siyentipiko na mali ang kanyang akala. Sa sandaling yun, dumating ang dakilang mandirigma at tumayo ang lahat mula sa kanilang mga upuan upang batiin siya. Humiling siya na huwag masyadong magbigay ng labis na pagbati. Pagkatapos, habang nakatayo sa tabi ng mesa, ipinakilala niya ang kanyang sarili at ipinaliwanag na babantayan niya ang Phoenix Dragon Conference. Bago magsimula, nais niyang magsalita ng ilang bagay. Nagsisimula na ang Phoenix Dragon Conference. Dapat ninyong ituring ang inyong sarili bilang mga miyembro ng Ma'am Union at kumilos ng responsable, dagdag niya. At sinabi pa niya, kung sino man ang hindi susunod sa mga alituntunin, parurusahan sila, at maging ang kanilang paaralan ay hindi makakaligtas sa parusa. Tunog na seryoso ang mga salita ng dakilang espadahan. Nagsalita siya bilang tunay na pinuno ng Phoenix Dragon Conference. Pagkatapos ay inanyayahan niya ang mga tao na mag-relax at mag-enjoy sa mga kaganapan, pabirong binanggit na hindi pa rin sila makakapagpasaya sa kanilang mga sarili sa bahay, kaya't nawala ang tensyon. Ngunit binigyang diin niya na maaari lamang nilang ihanda ang kanilang mga espada sa arena habang nagaganap ang laban. Kung hindi, magiging malaking problema ito. Tama ka, Ginoo, sagot ng mga disipulo ng Mount Juan na nakaupo sa lamesa. Ang siyentipiko ay tahimik na nagmamasid sa lahat, napansin niya na ang dakilang espadahan ay walang dadang isang natatanging individual. Sa panlabas, tila wala siyang pakialam. Ngunit mayroong isang kakaibang katangian na nag-aakit ng atensyon ng lahat ng naroroon. Makalipas ang ilang sandali, iminungkahi ng dakilang espadahan ang isang bukas na laban ng martial arts bilang pampainit.
Naniniwala siya na walang mas mabuting paraan upang makilala kundi ipakita ang kanyang mga kakayahan sa arena. Nakatayo siya ngayon sa gitna ng arena, at lahat ay sabik na naghihintay kung ano ang susunod niyang sasabihin. Inanyayahan ng dakilang espadahan ang lahat na umupo at huwag mag-alala. Nilinaw niyang ang laban na ito ay isang simbolikong pagbati lamang. Dagdag pa niya na walang dapat ay panggamba dahil kung magiging mapanganib ang sitwasyon, siya mismo ang titigil sa laban at kahit personal siyang makikialam kung kinakailangan. Gayunpaman, ipinahayag niya ang pag-asa na hindi na ito aabot sa ganoon at tinanong kung sino ang gustong lumaban una. Ang unang nagtaas ng kamay ay ang kanyang kapatid na si Kon mula sa pamilya Mon Sang-hak. Inanunsyo ng dakilang espadahan na bibigyan niya ng pagkakataon si Batang Panginoong San na magpakitang gilas at inanyayahan siya sa arena. Lumakad si San na may kumpiyansa habang hawak ang kanyang espada at ipinakilala ang sarili sa mga tao, sino ang mangangahas na humarap sa akin? Tanong niya habang itinuon ang kanyang tingin sa isa sa mga mandirigma sa karamihan. Ito ay isang batang lalaki na may peklat sa kanyang mukha na agad na tinanggap ang hamon. Magkaharap silang dalawa. Parehong handang-handa at hawak na ang kanilang mga espada. Si Dam Woo-jong mula sa Evil Faction ay tumitig ng direkta sa mga mata ng kanyang kalaban, puno ng kumpiyansa ang kanyang mukha. Sabay na binunot ng dalawang mandirigma ang kanilang mga sandata at sabay ring sumugod sa isa't isa. Sa mga sandaling ito, ipinaliwanag ni Bo na wala ang Divine Monk sa pagkakataong yun at hiniling kay Holy Sword na maghintay ng kaunti. Nagtaka ang Holy Sword sa sinabi ni Bo, sapagkat naging divine ang monghe habang wala siya. Habang umiinom ng tsaa, pinuri pa ng Holy Sword ang lasa nito, tinawag niya itong isang napakagandang tsaa. Samantala, si Bo ay nalulunod sa sariling pag-iisip. Naisip niya na kahit nirerespeto ng Sword Saint ang Divine Monk, tinatawag itong makasarili at itinataas sa antas ng leader ng Union, ay medyo hindi kaaya-ayang pakinggan. Ipinabatid ni Holy Sword na hiniling ng Divine Monk na samahan nila ang bisita sa Stealing Dragon Pavilion, kung saan sumagot lamang si Bo ng, "Sige." Inanyayahan ni Bo si Holy Sword na lumapit at sinabi niyang siya mismo ang maghahatid sa kanya. Habang naglalakad, tumingin si Holy Sword sa mga taong nakatayo sa likod niya at agad niyang tinanong, sino ang mga taong ito? Ipinaliwanag ni Bo na sila ay mga sundalo na nagbabantay sa kanya bilang isang kagalang-galang na bisita. Nakakatawa para kay Holy Sword ang ideya na walang silbi sa kanya ang mga gwardya, at napagtanto niyang nanunood lamang sila sa kanya. Samantala, nagpatuloy ang matinding labanan sa arena. Nagkakabungguhan at nag-iingay ang kanilang mga espada. Ang mga galaw nila ay tila napakadali, na parang mga baston lamang ang hawak nila imbes na mga espada. Pinapanood ng siyentipiko ang laban ng may paghanga, dahil matagal na itong nagaganap at hindi pa rin natatapos. Sinabi ng Plum Blossom Sword Warrior na ito'y isang simpleng laban ng pagbati lamang, kaya't ang kanilang mga galaw ay maliwanag ngunit hindi masyadong mabigat. Na-disappoint ang siyentipiko sapagkat inaasahan niyang makakita ng mas kapanapanabik na labanan. Subalit may isang bagay siyang hindi maintindihan, bakit parang magkakapareho lahat ng martial arts? Tinanong niya ng malakas, nagtanong ang batang babae ng may ngiti, at ano sa palagay mo? Ipinaliwanag niya na ang lahat ng martial artist ay nagsusumikap na maging mas malakas, kaya't pinipili nila ang pinakamahusay na landas, at natural lang na maging magkatulad ang kanilang resulta. Sa huli, ito ay usapin na lamang kung sino ang makakapag-master ng pinakamalakas na martial art at magpapalakas ng kanilang panloob na enerhiya. Idinagdag niya matapos marinig ito. Tinanong ng iskolar, hindi ba't ang paksyon ng katarungan at ang paksyon ng kasamaan ay may magkaibang paraan ng pagtamo ng martial arts? Tama ka, sagot niya, ngunit hindi lahat ng tinatawag na paksyon ng kasamaan ay tunay na masama. Isang ganap na hindi inaasahang tuklas ito para sa kanya. Ipinaliwanag pa niya na noong malaking digmaan, nakipagtulungan sila sa mga bandido ng kabundukan at dahil doon, itinuturing silang masama. Gayunpaman, ang Merima Union ay hindi na opisyal na gumagamit ng mga terminong paksyon ng katarungan at paksyon ng kasamaan. Gayunpaman, ang mga salitang ito ay ginagamit pa rin ng impormal. Ang kanyang paliwanag ay nagpakita na mahusay siyang may kaalaman sa kasaysayan ng Merima Union. Ngunit hindi sumasang-ayon ang siyentipiko sa ideya na ang lakas ng mga martial artist ay nakasalalay lamang sa martial art na kanilang pinili. Sinimulan niyang ipaliwanag na ang martial arts ay isa lamang sa mga salik, at tama siya tungkol dito. Sang-ayon naman ang babae at idinagdag na hindi lamang dapat isaalang-alang ang martial arts, kundi pati na rin ang awtoridad, kayamanan,
pinagmulan ng pamilya, at kaalaman. Sa katunayan, ang nais sabihin ng siyentipiko ay iba kaysa sa kanyang naipahayag. Sumagot ang babae na may ngiti, na alam niya kung ano ang ibig sabihin ng siyentipiko at gusto lang niyang biruin ito dahil sa pagiging seryoso nito. Dagdag pa niya na sa totoo, lahat ay nagsisikap na higaitan ang iba. Ito ay isang katotohanan na hindi nila maitatanggi at ito ay malinaw sa harapan nila sa arena. Pinatunayan ito ng labanan dahil lahat ay nais na maging mas mahusay kaysa sa iba. Ang mga gwardya rin ay seryosong nakilahok sa mga laban, ngunit pagkatapos ng laban ay naging magkakampi ulit sila. Si Master Il ay isang mahusay na martial artist, ngunit sa halip na makipagkumpetensya, tinulungan niya ang kanyang estudyante na magsanay ng hindi humihingi ng kapalit. Talagang kawili-wiling makita ang mga tao na gawin ang kanilang makakaya para higaitan ang iba. Ngayon, interesado na ang siyentipiko kung ano ang kahulugan ng martial arts para sa mga tao ng Murim na kanyang lubos na iginagalang. Pagkatapos niya, pumasok sa arena si Hana mula sa South Sea School. Sa kanyang harapan ay si Pai mula sa pamilya Namon. Walang kaibahan sa kasarian pagdating sa sparring, ngunit naiintindihan ni Pai na anuman ang kinalabasan, may mga komentaryo pa rin, manalo man siya o matalo. Sa parehong tagumpay at pagkatalo, palaging may usapan. Hindi ibinahagi ni Hana ang mga ganitong kaisipan at itinuring ang laban bilang patas. Itinuro niya ang kanyang espada kay Pai, at bilang tugon, sinabi ni Pai na magiging karapat-dapat na kalaban siya para kay Hana. Sa isang mabilis na kilos ng espada, iminungkahi niya na magsimula na ang laban. Tinanong ni Hana kung sigurado si Pai sa kanyang desisyon at kung hindi niya ito pagsisisihan. At kaya't nagtagpo sila sa labanan. Mabilis na nangyari ang lahat. Habang masigasig na pinapanood ng siyentipiko ang laban, sinabi niya, "Wow, mukhang kamangha-mangha talaga." Ang paraan ng paggamit nila ng kanilang mga espada ay tila isang sayaw ng labanan. Parang dalawang ibon na lumilipad ng mataas, umiikot sa magkaibang direksyon. Ang kanilang mga galaw ay sinasabayan ng mga tunog na parang sigaw ng isang agila. Talagang kahangahangang panoorin mula sa labas. Isa itong patas na laban sa pagitan ng dalawang mandirigma na hindi handang umurong kahit isang hakbang. Ito'y lubos na naiiba sa mga naunang laban na nakakamangha ngunit predictable at kalkulado. Isa itong tunay na duelo ng mga mananandata. Habang pinapanood ng siyentipiko, inamin niyang bawat galaw ay kanyang sinusuri. Napansin niya na kung nag-relax man ng kaunti ang binata sa mga sandaling iyon, tiyak na si Namon ang mananalo. Ang husay sa espada ni Namon ay kamangha-mangha at ang kanyang teknika ay masining at pino. Sa kabilang banda, kulang pa ng kaalaman ng binata sa paggamit ng espada. Mabilis at matalim ang laban, ngunit masyadong nakatutok sa mga aspeto na iyon, nawawala ang lalim at pagiging totoo nito. Ang pinakamasama ay ang kanyang espada ay kulang sa kagustuhang manalo. Noong una, sapat ang kanyang teknik para makipagsabayan kay Namon. Tinatayang ng siyentipiko na matatapos ang laban sa loob ng 12 hampas, sinuri ang bawat hakbang pasulong habang pinapanood ang laban. Sa pagkakataong ito, sumusulong ang banal na espada, ngunit binabagabag siya ng mga bantay sa paligid niya. Napansin niya na ang mga kabataan ay mukhang mahusay na sinanay. Gayunpaman, bigla siyang huminto. Nahuli nito ang atensyon ni Bu, na naglalakad sa unahan. Tinanong ni Bu ang banal na espada kung ano ang nangyari, at kung may nagpapakaba sa kanya. Matanong na nilinaw ng banal na espada kung nagpapatuloy pa rin ba ang duelo, at sumagot si Bu ng oo. Ibinaling niya ang kanyang atensyon sa labanan sa arena. Ipinaliwanag ni Bu na ito ay mga kasapi ng Dragon Phoenix Conference na naglalaban. Tila hindi pa naririnig ng banal na espada ang tungkol sa kaganapang ito hanggang ngayon. Ipinahayag ni Bu na ito ay isang pagtitipon kung saan ang mga batang estudyante mula sa mga kilalang paaralan ay nagpapaligsahan sa kanilang mga kakayahan. Tinanong niya ang banal na espada kung nais nitong panuorin ang duelo. Ngunit tumanggi ang banal na espada at nagsabing hindi siya interesado, sapat na para sa kanya na makita sila mula sa malayo. Hiniling ni Bu sa banal na espada na ipagpatuloy ang paglalakad kasabay ng tunog ng mga espada mula sa arena. Samantala, nagiging mas matindi ang labanan sa arena, at tumataas ang tensyon sa bawat sandali. Napagtanto ng binata na mali ang kanyang pagtingin kay Hana dahil lamang sa siya ay babae. Ngayon, alam niyang kailangang maging mas maingat siya. Mabilis at eksakto ang mga atake ni Hana, at naglalaman ng hindi kapani-pani walang lakas. Walang duda, kilala ang pamilyang Namon sa kanilang mataas na antas ng paggamit ng espada.
Naiintindihan ito ng binata at napagtanto niyang nasa malaking problema siya. Sinikap niyang tipunin ang lahat ng kanyang lakas at ibuhos ito sa isang mapagpasyang atake. Gayunpaman, hindi sumunod sa plano ang mga pangyayari. Napigilan siya ng atake ng babae, kaya't kinailangan niyang umiwas at matagumpay niya itong nagawa. Isang liwanag ang lumitaw malapit sa kanyang mga kamay, at bigla nitong pinabilis ang galaw ng kanyang espada patungo kay Hana. Ngunit nang halos nasa leeg na ni Hana ang espada, bigla siyang tumalon at natagpuan ang sarili niyang nakaharap sa binata na nasa ere ang kanyang mga binti. Pagkatapos ng isang kahangahangang salto, nagtapos si Hana sa pagtarak ng kanyang espada diretso sa ulo ng binata. Ilang pulgada na lang bago niya mapatay si Hana, ngunit tinapos ng babae ang laban sa pamamagitan ng isang tanong, "Gusto mo pa bang magpatuloy?" Sumagot ang binata na sumusuko at umupo sa kanyang mga tuhod, "Sa tingin ko, hindi na." Ang batang nanunood mula sa gilid ay ngumiti lang at itinuro ang binata, sabay deklarang natalo ito. Kahit nagamulong pa sa sahig, ang lahat sa paligid ay nagtutok ng kanilang atensyon sa kanya, at ang mga salitang yun ay talagang nanunuya, na nagdulot ng malakas na tawanan at sigawan. Ang kanilang asal ay hindi angkop, at nagsimulang mainis ang siyentipiko na nakatayo malapit doon. Patuloy ang kanilang pagtawa sa binata na natalo ng babae. Tinawag pa nilang, "tira ng asno," ang kanyang mga galaw, na patuloy na minamaliit siya. Pati si Namon ay sumali sa pagsigaw na hindi yun isang "tira ng asno." Ngunit nagsimulang maunawaan ng siyentipiko kung bakit sila ganoon, sila'y naiinggit lamang dahil ang duelo ay nakakuha ng malaking atensyon mula sa mga tao. Tila napakabata ng kanilang asal, ngunit bigla siyang inantig ng isang napakalakas na enerhiya na nagpatigil sa kanya at nagpalingon pabalik. At iniisip kung ano ito, wala siyang malinaw na palatandaan at hindi niya lubos na maunawaan kung ano ang kanyang nararamdaman. Baka ito'y isang premonition, naisip niya. Gayunpaman, ang malinaw na puot na pumupuno sa kanyang katawan ay hindi siya pinapayapang kumilos. Sa mga oras na yon, ang banal na espada ay nakatayo sa malayong distansya mula sa arena ngunit patuloy pa ring nagmamasid sa mga nangyayari. Kumaway si Bu upang papuntahin siya ng mas malapit. Naisip ni Bu na kung manatili sila sa malayo, walang makakaalam na naroon na pala ang banal na espada, lalo na't hindi nila ito mababati. Iniisip ni Bu kung paano ipapaalam sa iba ang kanilang pagdating. Samantala, iniisip ng banal na espada na walang sinuman sa paligid ang nakaramdam ng kanyang puot, tulad ng ibang mga masters. Kahanga-hanga ang kanilang hitsura, ngunit wala silang determinasyon. Inisip niya na ang mga mandirigma na may talento ay dapat nakaramdam ng kilabot at agad na hinawakan ang kanilang mga sandata. Baka naman masyado lang mataas ang kanyang inaasahan sa kanila. Ngunit biglang nakaramdam siya ng kakaiba na nagpalingon sa kanya ng mabilis. Nakatayo sa harap niya ang isang siyentipiko na balot ng asul na enerhiya. Ang enerhiyang ito ay lubos na nagulat sa banal na espada. Isang talam ng enerhiya ang lumipad patungo sa kanya at biglang nagningning ng gintong liwanag ang paligid. Galit na galit ang banal na espada na may naglakas loob na itutok ang espada sa kanya. Sa parehong sandali, ang enerhiya ay naging napakalakas na lahat ng tao sa paligid ay tila tinatangay ng lakas nito. Anong klaseng matandang lalaki ito? Tanong ng siyentipiko sa kanyang sarili, hindi niya maunawaan kung ano ang nangyayari. Hindi niya ito ginusto at hindi niya rin maintindihan kung bakit lumabas ang espada mula sa kanyang dibdib. Sa malayo, nakita niya ang isang figura na balot ng gintong liwanag. Ang hindi kapani-paniwalang silweta na yun ay nagpabatid sa kanya na ang kanyang lakas ay higit pa sa inaasahan. Pagkatapos, nagsimulang mangyari ang isang bagay sa siyentipiko na hindi niya kayang kontrolin. Ang espada ay nasa kanyang mga kamay, ngunit hindi ito pisikal na sandata, ito'y nilikha mula sa asul na enerhiya. Samantala, ang gintong enerhiya ay biglang sumabog.